Hi! 2025 na at nangangarap ka bang mag-abroad? Very good! Alright, so tuturuan ko kayo kung paano online appointment ng inyong mga online appointment ng apostille mga madi. So, yun mga madi, hindi ako nakapunta doon sa Cagayan kasi nga malayo. So, what I did, mayroon akong authorized representative na sinuyo ko lang yung requirements ko. So, sabi niya, okay lang daw na siya ang pumunta, gagawa lang daw ako ng authorization letter at tsaka ipapa-LBC ko sa kanya yung authorization letter hard copy with my signature of course, passport na photocopy at tsaka yung CAV ko na may certified true copies at tsaka that's it. So, yun nga mga madi, sabi niya, i-LBC mo yan pagkarating dito, tsaka ka mag-online appointment. So, ako lang yung nag-online appointment, kaya alam ko mga madi. So, ipapakita ko sa iyo on how to do the online appointment. Alright, let's go. Harap na! So, i-search nyo lang ang DFA appointment system at lalabas yan. And then, scroll down lang kayo after nyo mabasa ang mga instruction nila sa online appointment. Alright? So, sa baba, may nakalagay dyan na agree. I-click nyo lang din yan. Teka lang po. Mahinang signal. Alright? So, yun ang sinasabi na the DFA is a free of charge. Yes. Then, click next. Tapos dyan, click apostille. Then, next. And then, lalabas dyan kung anong region. Sa akin, region 10 ako. Tapos, dito sa CDO, Cagayan de Oro. So, yan. Pag mabasa nyo yung 1 to 15 ba to? Tapos, mga next ka. And then, dyan, i-provide mo if meron kang authorization representative, dyan, ilagay mo na name, okay? Pero, pag hindi authorized person ang pupunta sa DFA, name mo lang ang ilalagay mo. Pero sa akin, bale, may authorized personnel akong ginamit. So, nilagay ko dyan, name sa husband ko, for example, siya ang authorized person ko. Siyempre, tapos number, tapos email. Mag-email sa inyo ang DFA at saka ilalagay nyo lang ang OTP doon sa inyong verification to verify na ikaw yan. Click verify, tapos dyan sa add document, click nyo yan sa document type. Para sa akin, State University yung pinili ko kasi CAV ng TUR diploma ko ang ipapa-apostille ko. Kaya yun, nasa ibaba. Diyan ang ilagay nyo, authorization representative, kasi nga meron tayong authorized representative. Pero pag wala, self lang yun nilagay ha. So diyan, anong name ng document owner? For example, ako, ang name ko, yan yung name ko. Yun yung owner ng document. Yan yung lalabas at saka click next. And then, pili lang kayo ng mga date. Pag fully booked na ang mga days sa January, you can proceed to February. O fall na mga madi. Yan talaga eh. Basta full na mga madi, wala ka ng choice kundi ang February. So, sa February, pinili ko ay ang February 4. So, pili ka lang ng oras dyan and then click the time
Yan. And then, that's it. Yan yung lalabas mga madji. Nakalagay yan lahat ng mga information mo sa inyong appointment. Wala ka pang babayaran dito mga madiha. Doon na sa pagpunta mo doon sa DFA na office. Then, click next. And then, yun. Tada! Voila! If may natutunan kayo, please subscribe me. Thank you!